Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alam po ninyo, baka hindi nyo pa po alam. Yun, si Sir Badong Aratales. Ang Pangulo po ng Pilipinas, Suki tayo dyan eh. si President BBM. No? Gusto nyong pukosan yung West Philippine Sea na parang yan yung pinapakita yung achievement. May achievement po ba dyan si BBM? Ito lang ang puna ko, no? Kami po, nung sumuporta po kami kay Pangulong Duterte, mula po nung bumilib kami nung mga sinasabi niya nung kampanya, no? Pero mas bumilib po kami dahil yung sinasabi niya nung kampanya na ginawa niya, si Pangulong Duterte po itong sinasabi ko, yung sinabi niya nung kampanya, ginawa niya, no? At sobra-sobra pa sa expectation namin. Yun po no? Ito pong administrasyon na to, bagamat na palibasa napakaraming tagapagtanggol na mga vloggers. Bahala na mga vloggers magtanggol. Isa lang po ang hinahanap namin Grabe. Wala ba kayong maipagmalaki talaga? Hindi po, pamimilawasan po na naman kayo. Sabihin niyo po kung ano yung pwede niyong ipagmalaki na nagagawa so far. Hindi po yung pinoproblema ninyo yung mag-aamang Duterte. Dahil wala pong Pilipino na maniniwala sa inyo na ang problema ng Pilipinas ngayon ay mag-aamang Duterte. Natapos po si Pangulong Duterte, pinakamataas. Parang ang nangyayari ngayon is nagiging problema ng bansa is si Duterte. Kasi nga, di ba, laging sila'y napapag-usapan, sila'y nadidiin na parang ang laki-laki ng kasalanang nagawa dito sa bansa natin. Sa kabila nun, marami talaga tayong krisis na hinaharap na hindi masyadong nasusolusyonan o nakikita nila dahil nakatutok nga lang sa issue ng mga Duterte na buong akala mo naman is napakabigat na ng kasalanan dito sa bansa. Alam nyo ba, para sa akin, kung masama ang isang Duterte o sige si FPRID, nung panahon ng pandemic, kung tutuusin, lahat tayo wala na. Nung panahon ng pandemic, pwedeng asikasuhin ni FPRRD yung sarili niya Yung sarili niya, yung mga Duterte, asikasuhin na lang natin po. Tayo nandito sa gobyerno. Wala tayong pakialam sa mga tao. Pero nakita naman natin kung paano siya kumilos nung panahon ng pandemya. Kaso nga lang, syempre, merong iba dyan na dinadaanan ng mga ayuda-ayuda na kompleto naman yung ibibigay. Tapos pagdating doon sa mga ibang barangay, nagkakaroon ng reklamo yung mga tao kasi kulang, ganto. Pero ginawa naman lahat ni FPRID para tayo ay makasurvive nung panahon ng pandemic. Hindi ko na tinitignan yung yung tukhang-tukhang yung mga ganon. Hindi ko na tinitignan. Ang tinitignan ko lang sa isang Rodrigo Duterte is yung ginawa niya na pagdamay sa atin, nung tayo ay nasa panahon ng krisis ng pandemya, yung hindi niya tayo pinabayaan, gumawa siya ng paraan para makatawid tayo lahat. Para makatawid tayo. Kung iba-ibang tao yan, anong pakialam ko sa inyo? Di sarili ko na iisipin ko. Bakit uubusin ko ang pondo ng gobyerno para sa inyo? O di ba? Ang sinabi nga ni Duterte noon, kung sakasakaling maubos lahat yung mga ginagawa niyang tulong sa mga tao dito sa atin, handa siyang mangutang sa ibang bansa para may maitulong uli sa atin hanggat may krisis pa tayo. Iniisip niya tayo noong panahon na yon. Oo, siguro, tinitignan nila yung may masamang ugali si Duterte na ganito magsalita, ganon. Ganon talaga siya Di ba? Mas maganda nga yun, nakikita natin yung isang tao, bad boy. Pero kita nyo naman is kung paano siya tumulong o magbigay ng sa mga tao
'Di ba? Pag nanonood tayo ng mga pelikula, yung mga action movies, 'di ba? Katulad ng pelikula ni Robin Padilla, ni Bong Revilla noon, yung mga Alega Gang, mga ganto, ni Robin Bad Boy, 'di ba? Mga walang ya sila pero ganun sila magpahalaga sa mga taong kasama nila. Parang ganun din si Duterte. Bad boy siyang tignan, 'di ba? Pero hindi niya tayo pinabayaan. Rating sa lahat ng presidente, no? Kung wala po kayong maipakita, maipagmalaki na proyekto ng inyong pangulo, bakit po ang pinupunterian ninyo ay yung nagdaang pangulo at ang anak niyang vice president na si Sara Duterte? Okay, iisa-isahin po natin, ha. Aalamin po natin kung ano talaga yung sinasabi nila, no? Una po, yung paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Ito lang naman sinabi nila, eh. Hindi niyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat, ha. Hindi niyo po ba napuna? Wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund. No, naiwan na po sila, no? Sa atake sa confidential fund, no? Napunan niyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay BP Sara. Mo confidential fund lang. Baka nakaligtaan po ninyo. Wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok, eh. Tinanggalan nila ng confidential fund. Di ano pa ibabanat nyo? Wala nang confidential fund. Dapat alagaan nila yun, no? Hanggang huli. May nautak. Pinatanggal kagad. Hindi nila pwedeng tira-tirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA. Wala pong anomalya sa confidential fund. Ito po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo diyan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. Tinitira yung ating mga barko. Hindi po natin yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po. No? Pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte diyan? No? Sinasabi Bakit? kasi nila pro-China yung mga Duterte. Sa akin naman siguro kung magiging abusado yung China, no, hindi naman basta-basta na sasabihin ng mga Duterte na, sige, wasakin nyo yung Pilipinas, sige, kunin nyo lahat. Hindi naman siguro kung ang bansa natin na may lalagay naman sa dihado, hindi din naman sila papayag ng ganun. Diba? Bakit nyo dinidiin yung mga Duterte diyan sa problema nyo sa China? Sino po bang Pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect Yes. ng West Philippine Sea? Oo. Lahat po ng mga foreign relations Kumbaga natin. problema Yung siya. Problema siya ng presidente, hindi naman problema ni Duterte yan kasi wala na siya hindi na siya presidente, yung nangyayari na yan eh. At isa pa si BP Sara, hindi naman presidente. Hindi niya problema yan eh. Problema syempre ng presidente yan kung paano niya lulutasin yan. Pangulo ng Pilipinas. Pag tayo nagka-problema dyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin nyo yung presidente from 2016 to 2022. Anong logic? Di po ba? Ano ang logic na kung hindi nyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi nyo sa dating Pangulo? Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po yung hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang Ito po kasi ang point, eh. Nung panahon po ni Duterte, ipinagmamalaki po. Ganito po nangyari nung panahon ni Duterte. Kaming mga vlogger. Ipinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? War on drugs. Pinagmamalaki po namin yun. Dinidefend namin yun. Di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping, dinidepend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinidepensahan yung war on drugs. Dinidepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking estruktura kasi binabanatan din nila, makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila eh. Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinidepensahan po namin yung paglilinis ng dolomite. Si dating basuran, sabi nila, so, ibig sabihin, ang pagdepensa po namin sa Pangulo, noon, nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. No? Sana nakikinig po kayo. No? Kahit po kayo mga loyalista, sana makinig po kayo. No? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte
pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan Oo. yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung build, pinagtatanggol namin yung build. Kasi yung war on drugs naman, para sa akin, maganda din naman na naging resulta. 'Di ba? Kasi, although maraming talagang naging, alam nyo na kung ano yung nangyari sa kanila, pero, ang dami talaga ng mga adoks-adoks na nanaba, mga nanahimik, 'di ba tumigil sa mga bisyo, naging ligtas kahit papaano yung kalsada na hindi ka natatakot. 'Di ba? Hindi lumaghanap gaano, kahit papaano inapigilan. Yun yung nagkaroon ng magandang resulta kahit papaano. Kung meron mang hindi naging maganda resulta, syempre yung iba na may nangyari sa kanilang hindi maganda, no? Yun lang talaga eh. No, pero yung sa kaligtasan ng mga tao talaga at yung paglayo doon sa bisyong yun is nangyari. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kami pinagtatanggol na proyektong ginagawa. Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte. Kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan eh. Kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha eh. Ano yung Hinahatake kasi nila wala pa sa posisyon kasi nararamdaman nila na malapit na magkaroon ng posisyon. problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po ba sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta na sa Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig niyo po sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Bababa po yung presyo ng bigas pag nawala po yung mag-aaman Duterte? Ibig niyo po ba sabihin, pag nawala po yung mag-aaman Duterte, hindi na po tayo peperwisyuhin ng China sa West Philippine Sea? Kaya nga parang ibinibintang nila is lahat ng problema sa bansa, Duterte ang may gawa. Na tumaas yung bigas, nagkaroon ng problema sa West Philippine Sea, tumaas yung mga kung ano man ng mga bilihin. Diba? Subukan kaya ng mga Duterte na magbakasyon, lahat sila, no? Pupunta sa ibang bansa. Pag bumaba yung paninda, di ba? Tapos yung mga Chinese umalis doon sa West Philippine Sea, ay, talagang sila. Pero pag umalis sila, tapos nandiyan pa rin yung problema, lalo lumalala eh. Alam niyo na kung sino may problema. Ibig niyo sabihin, pag nawala na yung mga mag-aamang Duterte, nalutas niyo na yung problema ng ang dami po nag-aaraling mga jeepney driver. Ano yung nangyayari dahil kabuhayan nila eh. Ang laki po. Ito po, mula po nung kay Pinoy, wala na po ako nakitang malaking rally kay Duterte. Ngayon na lang po uli. Sabay-sabay na po yung problema ninyo eh. Ang focus nyo, atakehin si Duterte. Ang dami nyo pong problema. Sa totoo lang po, kinukumpare ko po kung paano po kami naging tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon. May proyekto, sinisiraan yung proyekto, pinagtatanggol namin yung proyekto. Kayo po, ano pinagtatanggol nyo? Inaatake nyo yung mga Duterte. Pinagtatanggol ko sino yung manok na uupo. Yung magiging manok nila. Problema ba yung Duterte sa Pilipinas? Pag nawala ba sila, lutas na ang problema? Bakit po ang aga ninyo? Ang gusto po ninyo yung papalit kay Marcos ay si Martin. Iyon po ba malulutas niya yung mga problema ngayong 2024? Ang pinaghahandaan nyo lahat ay 2028? Tanong lang Tapos paulit-ulit sila dyan, pro-China, pro-China, pro-China. Ang binabato ko nga sa kanila ngayon, ito pro-China pala, bakit nyo niligawan? Pro-China pala, bakit nyo sinama sa Uniteam? Oo. O balak nyo na yan. Ligawan natin, pag pumayag, tablahin na natin dahil si Martin ang gusto nating maging presidente after 2020. Wala naman pong problema eh. Hindi naman naghahangad si BP Sara na endorse siya ni Marcos.
kung ganyan po ang presidente, negative factor po ang endorsement niyan. Nakita na po namin yung mga ganyang uri ng presidente. Parang si Pino yan. Pag nag-endorse, laglag ang i-endorse. Ipagtanggol nyo yung presidente nyo. Bakit umaatake kayo? Kayo nasa posisyon, ipagtanggol nyo yung inyong mga proyekto. Di ba? Ano ba sabi nyo? Bakit kayo ugatin natin ha? Ito po, kasama pa ako sa nagtatanggol niyan eh. Yung pagdadagdag ng EDCA. Di ba sabi nyo yan? Kaya kayo magdadagdag ng EDCA para matreten yung China at hindi sila parang siga sa West Philippine Sea. Ganun ba ang trabaho? Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na binigyan natin ng reaksyon at ating napanood? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.